Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Pangkaraniwan naman sa magkarelasyon, lalo na kung sila ay matagal na, ay nauuwi talaga sa kasalan. Sino ba namang babae ang tatanggi sa isang kasal na alok ng kanyang kasintahan? Pero hindi sa kasalan na uwi ang pag-iibigan ng isang babae at lalaki na taga-Pakistan. Dahil ang babae ay tumanggi sa alok na kasal ng kanyang kasintahan. Ang babaeng tumanggi ay si Noor Muqaddam o Nancy, 27 years old. Siya ay ipinanganak ng October 1993 sa bansang Jordan. Ang tatay ni Nancy ay si Shaukat Muqaddam o tawagin na lang nating Manuel. Si Manuel ay dating diplomat ng Pakistan. Naging ambassador siya sa South Korea at Ireland. Ang nanay naman ni Nancy ay si Kusar Muqaddam o tawagin na lang nating Arlene. Bunso sa tatlong magkakapatid si Nancy. Bata pa lang si Nancy nang lumipat ang kanilang pamilya sa Ireland. Pinalaking malaya si Nancy ng kanyang mga magulang. Mabait, masayahin at matulungin siyang babae. Ganyan nga siya ilarawan ng kanyang nanay na si Arlene. Isang fashionista din si Nancy. Kaya naman madalas siyang nagsha-shopping kasama ang dalawa niyang best friend. Maganda ang naging buhay ni Nancy sa Ireland. Doon na nga siya lumaki at nag-aral. Pero makalipas ang ilang taon, kailangan bumalik ng pamilya ni Nancy sa Pakistan dahil nga sa trabaho ng kanyang tatay. Gulat na gulat si Nancy at hindi na nga niya gusto pang bumalik sa kanilang bansa. Wala siyang nagawa at kailangan nilang lisanin ang Ireland. Nang nakabalik na si Nancy sa Pakistan, tila na culture shock ang dalaga. Ibang-iba kasi ang kultura sa bansa at ang trato nila sa mga babae. Nahihirapang mag-adjust si Nancy sa bago niyang mundo, lalo na ng mga panahon na iyon siya ay nagdadalaga. Nahilig sa arts at fashion si Nancy. Kaya naman nagsimula na siyang magdisenyo ng mga damit. Nagpipinta din siya ng iba't ibang mural sa iba't ibang lugar sa kanilang bansa. Bukod doon, may puso din sa mga ligaw na aso at pusa ang dalaga. Madalas niya ngang pakainin ang mga ito. Hindi din siya nag-aatubili na tulungan ang mga kapuspalad. Hindi lang talentado si Nancy. Siya ay maganda, edukado, kaya maraming humahanga sa kanya. Kaya nga hindi katakataka na nabighani kaagad sa kanya ang negosyante na si Zafir Jafir o tawagin na lang natin John, 30 years old. Nagkakilala si Nancy at siya ng taong 2018. Anak si John ng isang sikat at mayaman na businessman sa Pakistan. Ayon nga sa mga balita, US citizen si John. Dahil sa kanyang mga negosyo, madalas siyang pabalik-balik sa Amerika at UK. Subalit isang beses, napauwi si John sa Pakistan matapos siyang ma-deport mula sa dalawang bansa. Ito ay matapos siyang makasuhan dahil siya ay nananakit ng babae. Bukod doon, may isa pa palang tinatago si John. May mga babae siya na mini-message sa social media. Hindi kaaya-aya ang mga salita niya at tila walang respeto sa babae niyang mga nakakausap. Nang makabalik na sa Pakistan si John, itinago niya ang kanyang mga kaso at iba pang niyang masasamang ginagawa. Gawang itago lahat ni John gamit ang impluwensya ng kanyang pamilya. Walang nakakaalam ng lihim ni John miski nga si Nancy. Pakilala din ni John kay Nancy at sa iba pang nakakilala sa kanya ay siya ay isang therapist sa Therapy Works House, isang mental health facility. Nagsasagawa siya ng mga counseling at training doon ayon sa kanyang kasinungalingan. Subalit, wala nga itong katotohanan. Nang magkakilala nga ang dalawa, agad na nahulog ang loob ni Nancy at John sa isa't isa. At nagsimula agad ang kanilang relasyon. Dahil parehong mula sa mayamang pamilya, hindi naging problema ni Nancy at John ang pera. Ngunit habang tumatagal, nagkaroon na ng mga pagsubok ang kanilang pagsasama. Unti-unti na kasing lumalabas ang totoong ugali ng lalaki. Maikli pala ang pasensya ni John at magagalitin. Ang galit na ito ay nagreresulta ng pananakit ni John kay Nancy tuwing nagkakaroon sila ng pagtatalo.
Pero kahit na may ganong problema ang dalawa, umabot ng 3 taon ang kanilang relasyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagtapos sa isang malagim na pangyayari. July 18, 2021, umalis si Nancy mula sa kanilang bahay. Pero makalipas ang 2 araw ay hindi na nakauwi pa ang dalaga. July 20 naman ng hating gabi, ilang beses tinext ni Manuel ang kanyang anak, subalit hindi ito nagre-reply. Maging ang kapatid ni Nancy ay tinatawagan na siya pero wala pa rin silang nakuhang mga sagot. Bandang 5:00 ng madaling araw, nakatanggap ng isang voice message ang nanay ni Nancy na si Arlene mula sa kanyang anak. Sa voice message, nagsalita si Nancy pero halata sa boses nito ang pagkataranta at takot. Hindi naman na nailabas pa sa media ang mismong voice message kaya walang nakakaalam sa sinabi ng dalaga. Matapos nun, nakatanggap ng tawag mula kay John ang pamilya ni Nancy. Nagtaka sila dahil sinabi ng lalaki na hindi niya nakita at nakasama si Nancy. Gabi ng July 20, isang malagim nga na balita ang natanggap ng pamilya ni Nancy. Natagpuan si Nancy na wala ng buhay sa isang bahay sa lugar ng mga mayayaman. Ang nagmamay-ari ng bahay ay walang iba kundi si John. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar matapos nilang matanggap ang tawag mula sa Therapy Works House. Ayon sa pasilidad, nakita nila ang isang lalaki na may iniindang problema sa pag-iisip. Banta umano ang lalaki sa kaligtasan ng mga tao sa kanyang paligid kaya kailangan nila siyang tulungan. Ang lalaki ay walang iba kundi ang boyfriend ni Nancy na si John. Nang pinasok ng mga pulis ang bahay ni John, siya ay nagalit at nagwala. May hawak na patalim si John noon at tila aatakihin pa ang mga pulis. Mabuti na lang at napigilan siya ng mga pulis at naaresto. Hindi naman akalain ng mga pulis ang kanilang matatagpuan sa taas ng bahay. Sa master's bedroom, nakita ng mga pulis ang wala ng buhay na si Nancy. Nakitaan siya ng maraming saksak sa katawan. Bukod doon, naniniwalaan na binaril din ang biktima. Sa kasamang palad, nakita ng mga pulis na magkahiwalay na ang ulo at ang katawan ng biktimang si Nancy. Agad na dinala sa police station si John at kinasuhan ng murder. Sinubukan naman ng mga pulis na tanungin si John sa mga nangyari bago at habang nangyayari ang krimen. Subalit hindi nagsalita ang lalaki. Labis na galit at lungkot ang naramdaman ng pamilya ni Nancy. Hindi nila akalain na ang taong minahal at pinagkatiwalaan ni Nancy ang gagawa nun sa kanya. Wala silang maisip na motibo bakit iyon gagawin ni John sa mabait niyang kasintahan. Makalipas ang isang araw, kumalat na nga ang mga balita at sa social media ang ginawa ni John. Maraming tao ang nag-umpisa ng mga protesta para sa pagkondina nila sa ginawa ni John kay Nancy. Maging sa social media ay bumuhos ang pakikiramay nila kay Nancy. July 2022 nang ihatid si Nancy sa huli niyang hantungan. At nang July 23, ang Prime at Foreign Minister ng Pakistan ay napansin ang nangyaring krimen. Maging sila ay kinondina ang ginawa ni John kay Nancy. Nang araw na iyon, inutos ng Prime Minister na masiguradong walang espesyal na tratong makukuha ang suspect na si John. Inutos din niya na ilagay sa listahan ng exit control list ang pangalan ni John. Bukod doon, gusto din ng Prime Minister na makakuha ng kopya ng mga kaso ni John sa Amerika at UK. Ayon sa assistant ng Prime Minister, tinututukan nito ang kaso ni Nancy at hiniling sa mga pulis na huwag maawa sa lahat ng mga sangkot sa krimen. Dahil nga hindi rin nakikipagtulungan si John sa investigasyon, gumawa na lang ng sariling bersyon ng mga pangyayari ang mga pulis. Nang umalis si Nancy mula sa kanilang bahay, nagpunta siya sa bahay ng kanyang boyfriend ng July 18. Nakunan pa nga ito ng CCTV sa loob ng bahay ni John. Gusto kasi noon ni John na makipagkita sa kanya ang dalaga. Ang hindi alam ni Nancy, nag-book pala ng flight si John para sa kanilang dalawa papunta sa Amerika. Plano kasi ni John na mag-propose na kay Nancy ng gabing iyon. At pag pumayag si Nancy, lilipad sila pa Amerika para mag-celebrate. Pero may isang problema.
tinanggihan ni Nancy ang alok na kasal ng kanyang boyfriend na si John. Posible na wala talagang plano si Nancy na pakasalan si John dahil sa ugali nitong agresibo at magagalitin. Pwede ding hindi pa siya handa. At dahil sa desisyon na ito ni Nancy at pagtanggi, nagalit si John sa kanya. Nasaktan ni John ang kanyang girlfriend dahil hindi siya gustong pakasalan nito. Pakiramdam ni John, natapakan ni Nancy ang kanyang pagkalalaki. Tinawagan ni John ang airport para kansilahin ang kanilang flight. Sinabihan siya ng empleyado na kung hindi na sila tutuloy ay hindi siya makakatanggap ng refund, na mas lalong ikinagalit pa ng lalaki. Bandang 1:00 ng madaling araw, dumating naman ang taxi na binok ni John. Pero dahil hindi nga sila tumuloy, pinaghintay niya ang driver ng 1 oras sa labas ng bahay. July 19, bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas si John kasama ang nakayapak na si Nancy. Walang kibo si Nancy sa loob ng taxi habang si John naman ay sinisigawan siya at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe papuntang airport, pinabalik ni John ang taxi sa kanyang bahay. Sinabi ni John sa taxi na hindi na sila aabot sa kanilang flight kaya bumalik na lang sila pauwi. Bandang 2:20 na madaling araw nang makabalik nga ang dalawa sa bahay ni John. Pero hindi pinayagan ni John si Nancy na makauwi. Dahil ayaw ng babae tanggapin ang alok niyang kasal, kinulong ni John ang kanyang girlfriend sa loob ng bahay. Makikita sa CCTV na umalis si Nancy pero dinala siya pabalik ni John sa loob ng bahay. July 20 ng umaga, nakita sa CCTV na tumalon sa kwarto sa itaas si Nancy para makatakas lang paalis ng bahay. Kapansin-pansin naman na isang lalaki ang nakatingin kay Nancy at hindi ito tinulungan. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita si John na pumasok sa maliit na kubo. Doon niya pala kinulong ang kanyang girlfriend. Muli, isa na namang lalaki ang nakatayo lang at walang ginagawa habang dinadala pabalik ni John sa loob ng bahay si Nancy. Sa isa pang CCTV sa pinto ng bahay ni John, makikita na hawak-hawak na ni John ang braso ni Nancy at pilit siyang hinila paloob ng bahay. Pinaniniwalaan na ng mga sumunod na oras, sinimulan ng saktan ni John si Nancy hanggang sa mapatay niya ang kasintahan. Matapos ang krimen, tinawagan ni John ang kanyang tatay. Ang tatay naman ni John ay tinawagan ang Therapy Works House para bisitahin ang kanyang anak at malaman ang sitwasyon ng binata. Ang Therapy Works House ay parang isang mental facility sa Pakistan at pinaniniwalaan na dito ipinasok si John. Nang dumating na ang mga empleyado ng Therapy Works, sila ay sinaktan din at inatake ni John. Nasaktan pa nga niya ang isang lalaki na pumunta sa kanyang bahay. Agad na tumawag ang mga empleyado ng Therapy Works na mga pulis para puntahan ang bahay ni John. At nang dumating ang mga pulis ay dito na nga siya nadakip. July 24, naglabas ng statement ang Therapy Works House at sinabing hindi nila empleyado si John, tulad ng kanyang mga sinasabi kay Nancy at sa kanyang mga kaibigan. July 25 naman nang inaresto ang mga magulang ni John para sa pagtatago nila ng mga ebidensya at pagiging kasabwat sa krimen. Maging ang dalawang lalaki na sina Jamil at Farid na nahagip sa CCTV videos na kasambahay pala ni John ay inaresto din. Sila ay ikinulong habang naghihintay ng trial. August 15, lumabas nga ang resulta ng DNA test. Nagtugma ang mga fingerprint at DNA kay John na nagpapatunay na siya ang pumatay kay Nancy. Pinakawala naman ang mga magulang ni John matapos hindi makakuha ng sapat na ebidensya laban sa kanila. Kasabay nito, kumalat na sa buong Pakistan ang totoong ugali ni John, maging ang kaso na kanyang pinakatago-tago. Marami ang nagalit sa lalaki dahil masama ang kanyang ugali at pakikitungo pala sa mga babae. Ang trial ng kaso. February 24, 2022, nagsimula ang trial ni John, Jamil at Farid. Kahit maraming ebidensya laban sa kanya, nagplead pa din ng not guilty si John. Hindi daw siya ang may gawa ng krimen
at siya ay maling inaakusahan. Kahit na nga raw nangyari ito sa loob ng kanyang bahay, wala siyang kinalaman doon. Malaki umano ang posibilidad na pagnanakaw ang dahilan kaya pinatay si Nancy. Subalit ayon sa prosecution, hindi mga magnanakaw ang sospek sa krimen. Wala namang kasing nawala sa bahay ni John. Idiniin din nila na malubha ang sinapit ni Nancy, patunay na ang gumawa nun sa kanya ay may galit. Hindi din pinaniwalaan ng korte na may sakit sa pag-iisip si John kaya niya nagawa ang krimen. Malaki ding naging ebidensya ang mga nakuhang CCTV. Matapos ang trial, napatunayang guilty ang tatlong sospek. Hinatulan si Jamil at Farid ng 10 taong pagkakulong para sa pagtatago nila ng krimen. Si John naman ay hinatulan ng bitay para sa pagpatay niya sa kanyang girlfriend na si Nancy. Masaya ang pamilya ni Nancy lalo na ang kanyang tatay na nakuha nila ang hustisya. Maging ang mga sumusubaybay sa kaso ay masaya din sa hatol kay John. Para sa kanila, nararapat lang yon na parusa sa kanya. Makalipas lang ang 1 buwan, agad na umapila ang kampo ni John. Ayon sa kanila, masyadong malala ang hatol sa kanya na hindi naman niya umano ginawa. Bukod doon, sinasabi din ni John na ang nangyari sa kanya ay trial by publicity lamang. Ibig sabihin, naging malaking impluwensya ang media sa trial kaya siya ay nahatulan ng bitay. Subalit ibinasura ng korte ang kanyang apela. Ang mga ganitong krimen ay hindi na bago sa bansa kung nasaan si Nancy. Ayon sa datos, 30% ng mga kababaihan sa Pakistan ay nakakaranas ng pananakit. Pero si Nancy ay naging simbolo ng lahat ng kababaihan na lumalaban. Pero kung ikaw ang tatanungin, bakit kaya tumanggi si Nancy sa alok na kasal ni John, gayong 3 taon naman silang magkasintahan? Naniniwala ka ba kay John sa sinasabi niyang siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Nancy? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!